Okay, saliwat, maayo nga gabigid sa aton nga mga kabyanan kag mga kauturan naton sa Ginoo. Kag welcome sa second segment sa aton programa, Counseling Time sa Radio. Kag we are now on the second segment of our program. Natapos na ang first segment kag diri kita magapadayon sa ikaduha nga segment sang Counseling Time sa Radio. Kag sa sining gabi iniman gyapon ang inyong kaupod sa kahanginan, Pastor Peter M. Arbulario sang Malay Gospel Baptist Church. Kag kaupod ko si Pastor Nicor. Okay, daw medyo hisitan pa siya magpakilala sa niya kaugalingon. Kani sa sining kagabihon, pasalamat kita sa gyapon sa Ginoo nga makapadayon kita sa aton programa Counseling Time sa Radio. Nga sa diin ang ini nga programa ang aton nga ginapokusan namo ang Word of God bangod ang pulong sang Ginoo amo ni ang ginakuhaan sang madamo nga mga counsels nga kinanglanon gid sang mga katawhan sa sini nga panagon. Because our God Himself is the great counselor according to the Bible. So no mismo sa Biblia, ang Diyos naton ang pinakadako nga counselor. Nga kung anuman ang aton kaimtangan sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw, ang dako nga bulig magahalin sa aton great counselor who is God, who is the Lord Jesus Christ, nga sa diin siya man ang author sang Biblia nga aton diri ginagamit sa aton nga programa. Gani sa sining nga gabi, sa aton pagpadayon sa pagtalakay sang mga bagay nga makita naton nga ginatudlo sa pulong sang Dios, magapalapit kita sa iya sa sining nga tion sa pagpangayo sang guidance, pagpangayo sang kaalam sa sining aton nga padayon nga pagtalakay sang mga kamatuoran, mga challenges, mga instructions nga magalin sa pulong sang Ginoo. Ani ginapangabay ko, Pastor Nicor, magpanguna sa aton sa pagpangamuyo. Sige, magapare kita. Dakilang Diyos, kami lumalapit, nagpakumbaba kami ng aming mga pusat-isipan sa oras nito at maraming salamat po nga kung saan kami ay naka-broadcast sa gabi na ito at lalo na sa subaybay sa aming program na kung saan, Lord, ay makakarinig sila ng mensahe tungkol dito sa Bible, Panginoon. At tulungan mo rin po ang iyong lingkod sa pagdala ng mensahe nga ma-absorb siyang sumasabaybay sa gabi na ito, Panginoon. At patawarin niyo po kami ng aming mga pagkakasala at ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, so thank you, Pastor Nicor. And this time, natapos namon diri sa pagtalakay ang last topic to is about the great statement ever made. Ang pinakadako nga statement o sa aton sa Ilonggo, ang pinakadako nga ginhambal nga naghalin mismo sa isa ka persona, no other than the Lord Jesus Christ. The greatest statement ever made, amo ang John 3:16. So madamo kita sang natunan, na madamo kita sang nakuha nga mga kamatuoran about this well-known or famous verse in the Bible, which is John 3:16. So sa sini nga gabi, bangod natapos na aton naton, daw mga pilagin man to ka Domingo nga gintalakay. Kag I hope nagalaom gid ako nga ang mga na talakay about the greatest statement ever made, which is John 3:16. May mga natun-an kita nga mga kamatuoran na importante kag labi na sa aton nga mga kabyanan bangod damo kita sing nakuha nga mga kamatuoran sa aton gintun-an ang John 3:16. So sa sini nga gabi, sa aton pagpadayon, aton pagatalakayon ang nanungod sa importante man nga mga bagay nga dapat naton hatagan sang focus
as we are sa nagakabuhi kita sa sininaman nga another year nga ginbugay sa aton sang Ginoo, this year 2026. Gani ang aton Ginoo, makita naton nga sa kada tion nga nagaabot sa aton ang mga tinuig sa aton nga kabuhi. Yari na kita sa sini nga year 2026. Ang isa sa mga bagay nga mapasalamatan naton ng Dios, amo nga wala niya kita ginabilin nga magpulo palagpat lang sang aton pagahimuon para sa sini nga year nga aton na napasukan ang ining year na nga 2026. Nagapasalamat kita nga ang Ginoo padayon nga nagahatag sa aton sang guidelines, nagahatag sa aton sang mga palatukuran, nagahatag sa aton sang mga pagtudlo kung paano kita magagawi, paano kita magakabuhi sa sini nga year 2026. Wala niya kiamo na nga ngambal ko, wala niya kita ginbilin sa sini nga kalibutan nga magpulo palagpat lang kung ano ang aton himuon. Kay mayara gid siya nga ginbilin nga pulong. May ginbilin siya nga instruction sa aton nga ini amo ang God's word o ang Biblia. Gani ang aton nga pamalandungan o kung talakayon sa sining nga gabi, ang basihan naton akong diri basahon sa Ilonggong Biblia, Hiligaynon, ang Book of Joshua or sa Ilonggo ginatawag ang libro ni Josue. Kag dirini sa una gid nga kapitulo sang libro ni Josue or the Book of Joshua, chapter 1, magaumpisa sa verse 6, versikulo 6, tubtob sa 8. So 3 ka versikulo ang aton pagabasahon sa sining nga gabi nga diri kita magakuha sa aton nga pagtalakay, sa aton nga pagtuon sa pulong sang Ginoo. Okay, so ang hambal sa verse 6, magpakalig-on ka kag magpakaisog kay ikaw ang magapangulo sa sini nga mga tawo sa pagpanag-iya sining duta nga ginsaad ko nga ihatag sa ila mga katigulangan. Gani, magpakalig-on ka kag magpakaisog kag magakabuhi ka suno sa bug-os nga kasuguan nga ginhatag sa imo sang akon alagad nga si Moises. Indi mo pagpatumbayaan ang bisan ano nga bahin sini. Kag mangin madinalag-on ka bisan diin ka magkadto. Verse 8, ang hambal, basahon mo ang libro sang kasuguan sa mga tawo sa tagsakation nga nagasimba sila. Tun-i ini sa adlaw kag sa gabi, kag tumana ang tanan nga nasulat sa sini nga kasuguan. Dayon, magamainuswagon ka, kag madinalagon. So, mga kauturan sa Ginoo kag mga kabyanan, amo ni ang aton nga mga verses nga basihan sang aton nga pagtalakay sa sini nga gabi. Kag ang aton nga pagtalakay, ang topic naton is about reasons for reading God's Word. Reasons for reading God's Word. Ang mga rason o ang mga kabangdanan kung nga ang ginsugo gid kita sang Dios nga magbasa sa iya pulong, magbasa sa Biblia. Amo na gani nga sa sini nga year 2026, amo tong hambal nakon kaina nga isa sa mga bagay nga takos gid nga pasalamatan naton ng Dios. Amo nga mayara siya nga ginbilin naman sa aton nga libro nga kun aton ini basahon kag aton tun-an kag aton pamalandungan kag aton tumanon ang mga ginasugo sang Dios
paagi sa iya pulong, mangin madinalagon ang aton nga pagpangabuhi sa sini nga year 2026. So, amo ni ang topic na aton talakayon sa sining gagabi. Reasons for reading God's Word. Ano bala ang mga rason? No? Ano ang mga kabangdanan kung nga ang dapat gid naton basahon ang pulong sang Ginoo? Kag pareho bala nga ang pamangkot, ano gid bala kaimportante ang pulong sang Ginoo sa kabuhi sang tanan nga mga katawan? Gani may mga pila ka rason, no? Mga pila ka dahilan kung sa Tagalog kung bakit natin pag-aralan at basahin ang salita ng Panginoon. Ang number one reason why we must read God's Word, naka-record ini sa Romans chapter 10 verse 17. Okay, so Romans chapter 10 verse 17, basahon ko di sa English Bible, ang Romans 10:17 nagambal, so then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Suliton ko, so then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ani sa aton pa, nagambal nga, ang pagtuo mag-aabot lamang sa isa ka tawo, paagi sa iya pagpamati, kag sa pagpamati, paagi sa pulong sang Dios. Gani ang matuod nga pagtuo, nagaabot lang sa isa ka tawo, paagi sa pagpamati, sa pulong sang Dios. Nga sa aton panag-unsubong, amo ini ang Biblia. Nga kung kisa, ang iban sang aton nga mga kabyanan, pagkabati bala sang pulong nga Bible, daw madamo sang antagonistic. Daw antagonist sila sa sini nga libro nga ginatawag naton the Holy Bible. Kay ang iban gani, nakabati ko sang una, sang nagatudlo ako po sa pulong sang Ginoo, may isa ka tawo nga nag-agi siya. Ara, Bible naman. Makabusog bala na sa gutom nga tao. Bauti kung kisa kung imo sa huton daw makaangkon ka man bala sang kaakig, pero nainsindihan ko kay amugin man na ang klaro nga ginatudlo sa pulong sang Dios nga madamo sa mga katawhan bisan pahalin sang una ang naakig sa kamatuoran, naakig sa pulong sang Dios. Pero sa sining nga gabi, salamat ngayon ang aton programa Counseling Time sa radyo, mayara nga pulong sang Dios nga magasabdong sa aton, magatudlo sa aton para makaangkon kita sang kabuhi nga masiling naton malinong, mahamungayaon kag manami nga klase sang kabuhi nga ini amo ang gusto gid sang Dios nga matabo sa tagsa-tagsa sa aton. Kay ang Dios nga nagtuga sa aton, amo gini ang iya nga desire nga ang tanan nga tinuga niya sa bilog nga kalibutan magahatag sang pagtahod sa iya, magahatag sang paghimaya sa iya, kag mahimaya lang naton ng Dios kung basahon naton ang pulong niya mismo nga nagatudlo sa aton kung paano kita magahatag himaya sa iya. Gani ang ini nga ginbasa naton, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, nagahatag sa aton sang unang rason kung nga ang basahon gid naton kag pamalandungan ang pulong sang Dios. Because reading the word of God, reading God's word increases our faith. Gani sa tanan nga mga anak sang Ginoo, sa tanan nga mga Kristohano na, amo ni ang isa ka kamatuoran nga we are living by faith, nagakabuhi na kita pagi sa pagtuo, kag ang ini nga pagtuo nga yara sa aton kinanglan magtubo, magligon, magbaskog. So ano ang
ang bagay nga makabulig sa pag-increase o kung sa pagtubo sang aton pagtuo, sa pagpalig-on sang aton nga pagtuo. So according to Romans chapter 10 verse 17, by reading and reading by the Word of God. Magatubo lamang ang isa ka anak sang Dios, ang isa ka tumuluo o ang isa ka Kristohanon paagi sa pagbasa sang pulong sang Ginoo. Gani amoy niya ang isa sa mga bagay nga kung kisa this truth is foreign to many people these days. Ang ini nga kamaturan daw hindi gini bantog daw madamo sa mga katawan ang wala pa nakahibalo sang sini nga kamaturan nga ginatudlo sa Biblia nga ang magapatubo sang aton pagtuo sa Dios amo ang pagbasa sang iya nga pulong. That's why amo ni ang rason kun nga we are commanded to read, to meditate, to learn God's Word, which is the Bible. Gani, Pastor Nicor, ano ang maihambal mo about sa sining una nga rason kung nga ang mga anak sang Dios, ang mga Kristiyanon dapat gid magabasa kag magapamalandong sa pulong sang Ginoo? Ang isa lang kabagay nga mahambal ko dito sa sining nga verse, nga sa diin ang pagtuo, kung ikaw may pagtuo, magapamati ka sa pagpamati mo sa pulong sa Diyos, kag diri makita naton nga kung ikaw matatag ang pananampalataya mo sa Ginoo, ay maging matatag din ang kaligtasan at pagtanggap mo sa Panginoon Hesus Kristo. Dahil sa pamagitan ng pagtuo, dito tayo na kahibalo o naaalam natin na kung saan tayo ay pupunta na sa langit, kung tayo ay may pananampalataya sa ating puso at tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. That's why diri makita natin nga ang sabi dito ni Pablo, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. That's why isa kabagay lang nga masabi ko, ang pagtuo itong basihan sang lahat na bagay nga hindi natin nakikita. Dahil sabi ng Bible sa Hebrews 11, now faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. That's why diri makita natin nga ang pananampalataya natin itong basihan sang lahat na bagay nga hindi natin nakikita, pero kung tayo ay matatag ang pananampalataya sa ating puso, ay mayroon tayong kasiguruhan kag may kaligtasan ang ating buhay dito sa lupa. Yan na, Pastor. Okay, so thank you, Pastor Nicor. So it means, Pastor, nga importante gigali ang pulong sang Dios para sa mga Kristohanon. Kagbisan pa sa mga kabyanan naton nga wala pa relasyon sa Dios. Importante gid ang pulong sang Dios kay the only book nga nagasugid about salvation is the Bible, the Word of God. Amo lang ni ang libro nga nagasugid nga kita gali matanan makasasala. Amo ning libro nga nagasugid nga bangod kita makasasala, ang aton padulungan ang silot dito sa impyerno. No? Gani klaro nga ginatudlo gid sa pulong sang Dios ang nanungod sa kaluwasan nga amoy ni ang importante nga maangkon sang tao sa bilog nga kalibutan ang salvation. O galing lang sa nambal ko na kagina, madamo sa mga tao nga kung kisa daw allergic sa Word of God. Daw hindi ginila gusto nga pamatian ang pulong sang Ginoo, nga wala sila kay palo nga pag-abot sang tion nga ang Dios magahukom sa kalibutan, ang isa nga basihan amo ang pagtratar sang mga tao sa Bible. No? Kaya ang basihan amo ang Word of God. Okay, so tama gid nga ang una nga rason why we must read God's Word, why we must read the Bible, because reading the Bible increases our faith. Ang pagbasa sa Biblia kag ang pagmeditate pagpamalandong sa pulong sang Dios nagapalig-on, nagapatubo sang aton nga pagtuo. Kay ining pagtuo nga yari na sa aton dapat maglig-on ini, magtubo ini, agud to nga mangin matatag kita nga mga Kristohanon kag masiling naton kagamit-gamit kita para sa iya ministry, para sa iya buluhaton. Okay, so amo ni ang unang nga rason why we must read God's Word. And then,
maga-proceed kita sa ikadua nga rason. The second reason why we must read God's Word, ang makita naton bala ni sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Sa 1 Peter 1 chapter 1 verse 23 nga ang hambal, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Wow. Another truth nga klaro nga ginatudlo sa Biblia, nga maangkon lang naton ang pagkatao liwat, ang pagka-born again naton, maangkon lang ni naton, hindi paagi sa ang hambal ni Apostle Peter sa niya, not of corruptible seed. Hindi paagi sa madinulunton nga bini, kundi sa isa ka incorruptible seed, which is the Word of God. So that's why ang Biblia, ginpaanggid man sa isa ka binhi nga hindi madunot, hindi madinulunton. Gani mo ni nga by the incorruptible Word of God, nga ang hambal which liveth and abideth forever. Ang pulong sang Diyos, si Kristo Jesus man mismo naghambal sini during His earthly ministry, gintudlo niya, no? Heaven and earth shall pass away, ang langit kag ang duta magataliwan, but my word shall not pass away. Pero ang akon pulong ya, hindi ini magataliwan. Kaya mo niya ang gahom sang pulong sang Diyos. Nagahatag sing pagbag-o sa kabuhi sang mga katawhan kun tumanon ang mga instructions nga nasulat sa sini nga pulong. Okay, so amo ni nga ang hambal, the word of God which liveth and abideth forever. So the second reason why we must read God's word is that reading God's word produces new birth. Reading God's word produces the new birth. Ang bunga sini, kung nagabasa kita sa pulong sang Diyos, kag ginatun-an naton, ginapamalandungan naton, ang pulong sang Diyos, isa sang mga galamiton nga maangkon sang isa ka tao ang pagka-tao liwat paagi sa pulong sa Ginoo. Kay importante ang word ni nga born again, kung kisa damo man ang nagalangulango sini nga term, no? Muna nga kung kisa may nabatian ko na sang una nga mga katawhan man, kabalang sang didto pa sa kalibo sang una, nagawali kami to sa terminal sang mga tricycle sa tindahan, sang nagaplastar na kami sang daw medyo tilon, kay may drawing iwali ang nanungod sa kaluwasan, baw sang pag-umpisa na namon pag-preparar para magwali dito sa tindahan, may isa to ka tricycle driver na nagambal, ari naman ang mga born again, ari naman ang mga 20 city. Wow. Ang term galin ang 20 city, para sa ila ining mga buang-buang balang mga tao, daw medyo kulang-kulang ang isip. So, ang pagtawag nila, mga born again ko, no, mga 27, daw medyo na, nalipatan ko na nga ang pagkadto ko gali sa pagkadto namon sa grupo namon to sa sa Kalibo Gospel Church ang una, ang pagwali sa tindahan about salvation. Daw nalipatan ko nga ang mission namon to, among pagwali sa mga balita, amuna nga sa ang introduction nga ginatag ko. Okay, kay balo ka mo mga kaabyanan, may duwa ka klase sang buang-buang sa kalibutan. May duwa man lang kaklase sang buang-buang sa kalibutan. Ang una, mga buang-buang sang yawa. Kay mga the fools of Satan. Pagkatapos sa linggo, ang ikadua, amo ang mga umangon, no? Kung ang mga buang-buang ni Kristo Jesus. Kaya amo man na habisan palin sang una, ginakilala sang madamo nga mga katawan nga basta gani magbuwali ka na sa Bible, magwali ka na nungod sa kay Kristo Jesus, ay ang pagtanaw nila daw umangon, ikaw daw buang kaginman. Pero salamat nga ang Biblia mismo ang nagapahayag sa aton sa kamanturan nga maangkon lang ang kaluwasan, kay kung hindi ka matao liwat, hindi mo maangkon ang kaluwasan. Muna nga ang amal ni Kristo Jesus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
That's why ang hambal ni Jesus kay Nicodemus, you must be born again. Dapat gid matao ikaw liwat. Kag amo ning kinanglanon sang tao. Kani ang word ni nga born again ara na sa Biblia nga ginatudlo gid nga bangod kita tanan patay sa kasalanan, makasasala kita, kag bikas ang aton kasalanan, gin-consider kita nga patay spiritually. So ang kinanglanon sang tao nga spiritually dead, amo ang pagkatao liwat, ang new birth. Gani mo ni ang kamaturan nga paano maangkon ang pagkatao liwat sang isa ka tao. So ang ginagamit sang Dios sa sininga panagon amo ang iapulong. Kag may-ari pagid no diri sa James chapter 1 verse 18. No, sa James chapter 1 verse 18 ang hambal di sa English Bible, of his own will begot he us with the word of God, with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Nan gani ini isa ka pagpamatuod nga ang ambal diri sa iya kaugalingon nga pagbuot na tao kita liwat paagi sa pulong sang kamaturan. Begot he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of his creatures. Gani sa sininga mga duwani ka bersikulo, 1 Peter chapter 1 verse 1, chapter 1 verse 23, and then James 1 verse 18, nagapahayag sang kamaturan nga ang sabat sa reasons for reading God's word is that reading God's word produces the new birth. Ginagamit sang Ginoo ang yapulong para ang tao nga makapamati sang yapulong makaangkon sang new birth o kung sang bag-o nga pagkatao. Ang butsilingon maging Kristohanon ang isa ka tao paagi sa pulong sang Ginoo. Okay, so amin ning ikadua. Pastor Nicor, may maihambal ka about sa sining rason kung nga abasahon gid ang Bible, kay ang Bible o ang Biblia naga-produsar, nagabunga sang new birth o kung bag-o nga pagkatao sa mga tao nga nagapamatik. Ang isa lang kabagay di Pastor na ginahambal mo diri sa 1 Peter 1:23. Yang sabi dito, being born again, not incorruptible seed, but incorruptible by the word of God. Ang hindi madinulunton nga salita ng Dios nga ikaw magakabuhi kag manatili ka sa walay katapusan. That's why makita naton diri that is corruptible seed that may be destroyed. It is faith of God's word concerning the Son of Jesus Christ. The people are born again, kag makita naton that nga makita ang salvation by faith. His word is incorruptible seed that is said that will not die. Amo na nga makita naton diri nga ang kaligtasan sa pamagitan ng ating pananampalataya. Kaya amo na siling diri sa atong text sa book of Romans chapter 10 verse 17 mo. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kag hindi lamang dira, kundi nga siling sang Bible sa Romans chapter 1 verse 16 to 17, amo na siling niya diri nga siling diri sang Bible sa Romans chapter 1 verse 16 to 17, amo na siling niya diri sa 16 to 17 nga siling niya diri, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Ang ibig sabihin ng gospel sa mga nagasubaybay dito, that is the gospel of the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Nga silinga, for it is the power unto God, unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. That's why makita natin, the gospel is God's good news to sinner that the Son Jesus Christ is taken their sin and served and satisfied for God's justice by bearing the full death penalty for them, and do not only that, but He rose from the dead and to give them eternal life. That's why makita natin sa atin dito binasa na kung saan
nga ang sanisang Bible sa 1 Peter chapter 1 verse 23, nga sabi niya, but incorruptible seed by the word of God which is liveth, abideth forever. That's why, Pastor, amo lang na ang masasabi ko sa gabi na ito, sa ating ginbasa dito. Okay, so thank you. Sa aton pagpadayon, Pastor Nicor, pasalamat kita may nagapakigupod sa aton programa sa sinigagabi. Arbulario Maika is watching. So, salamat sa akong asawa na nagasuporta gid sa aton buluaton diri sa radio. And also, Brother Don Kahilig is watching. Brother Don, thank you sa pag-upod mo sa aton programa man sa tining gabi. And then also, Ma'am Chi Villanueva is watching. Wow, si Ma'am Cherry May, salamat nga nagapakig-upod man siya sa aton programa sining kagabi yon. And also, Ma'am Sister Rinali Dulyente sa Unan is also watching. Ma'am Rinali, salamat gid. Salamat gid sa inyo, sa mga kauturan naton sa Malay Gospel Baptist Church nga nagapagamit gid sang ila ka buhi sa Ginoo. So muning aton mga kauturan na I know for sure nagapangamuyo para sa aton programa diri sa radio, kag at the same time nagabuli gid sa buluaton sang aton simbahan sa Malay Gospel Baptist Church sa Cubaysot. Okay, so salamat sa tanan ng mga listeners naton sa aton programa. Gani sa aton pagpadayon sa siningat yon, Pastor Nicor, pasok na kita sa ikatatlong rason. The third reason why people must read God's Word. So the third reason is that reading God's Word or reading the Bible, it gives us truth. Reading God's Word gives us truth. Ang pagbasa sa Biblia, nagahatag inisang ginatawag nga kamatuoran. Okay, so amo ni ang naka-record sa Acts chapter 17 verse 11. Sa Acts chapter 17 verse 11, basahon ko, nagambal, siling diri, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Okay, so muna ang record sa the book of Acts, nga sang ginpreach ang gospel, ginpreach ang word of God, dito sa lugar sang Thessalonica, may nagbaton nga mga grupo sang mga katawan, kag ini sila amo ang mga taga-Berea, part sang Thessalonica. Nga ginatawag sila, siyempre, bangod taga-Berea sila, ginatawag sila the Bereans, nga sang pagkabati nila sang pulong sang Diyos nga ginwali, ang Madre, in that they received the word with all readiness of mind. Na ginbaton nila nga may pasulod gid sang ilan na pamatian sa ilang mga kaisipan, kag ang hambal ilag sila mismo ang nag-usisa, no? Ang hambal diri, and search the scriptures daily whether those things were so. So ang ining bahin sang kasulatan nagahatag sa aton sang pagpamatuod nga according sa record sang Biblia, may mga grupo man sang mga katawan gali nga nagapamati sa pulong sang Dios. Kag ginabaton nila sa ilagid nga tagipusoon, bangod ilagid nga baton sa ila tagipusoon, sila mismo ang nagatuon sa Biblia, ilagin sa liksik. Gani amo na nga kung imo i-search ang scriptures, imo basahon ang word of God, may masapuan gid ikaw, may makita gid ikaw nga kamatuoran. Amo na nga ang kamatuoran makita naton ara sa Biblia, ara sa balaan nga kasulatan. Okay, so may isa pa gidi sa John chapter 17 verse 17, basahon ko ang hambal diri si Kristo Jesus man, si Jesus Christ, naghambal sila niya, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Wow. So, amo ni ang hambal sang God the Son, who is the Lord Jesus Christ. Si Kristo Jesus ang naghambal sini, he is referring to his Father in heaven.
Kaysang pagpanudlo niya, iyagid ginapakilala sa mga katawan nga nagahimo siya sang kabubuton sang amay. Sang diri siya sa sining nga kalibutan for the period of 30 years kay nagkayab na siya sa langit sa iya nga mga teaching, sa iya mga pagpanudlo. Isa sang ginambal niya sila niya this is ang prayer sang Ginoo sa Father, no, sa God the Father, sa Amay nga sila niya, Father, sanctify them through thy truth. Pakabalaan na sila, i-separate sila. Kung sa Ilonggo paina sila, paagi sa imong kamatuoran. So the Lord Jesus Christ here is referring the Word of God, the Word of the Father, the truth. Gintawag ni Kristo Jesus the truth, ang Word of God. Kag siling niya, thy Word is truth. Ang imo mga pulong, amoy niyang kamatuoran. That's why di rin natin makita na kung ang isa ka tao o ang isa ka Kristohanon nagabasa sang Biblia, nagabasa sang pulong sang Ginoo, nagahatag ini sa iya sang kamatuoran. Hindi siya madali mahaylo sang mga padihot sang yawa. Kaya makita naton nga ang kaaway sang Dios, kaaway sang church nga matuod, ang kaaway sa mga Kristohanon amo si Satan. Together with his demonic force. Ginagamit niya man ang tao. Amo ganina nga atong una nga segment kagina diri ko nakapamati sa kay Pastor Jojo sa Pastor Erwin de la Cruz nga ginhatagan niya gid sang pagklaro man nga hindi tanan nga reliyon iya sang Ginoo. Ang isa sang mga strategy ni Satanas subong naga-create man siya sang religion. No? Ay kag ang dako nga hindrance subong sang mga tao nga hindi makaabot sa kamatuoran kag hindi makaabot sa kaluwasan, amo ang pagdaya sang kaaway, who is Satan. Kag even Satan is using the Bible also. Nagagamit man siya Bible. Gani mo na nga bisan pa sa record sang Biblia, during the temptation of the Lord Jesus Christ, Satan quoted the Bible. Nagakulugan si Satanas maalaman sa Bible. Galing ang iya purpose, pagpangdaya, deception. Dayaan niya ang tao. Nagapujot-pujot lang sang portion sang Bible, not the whole scriptures. Hindi ang bilog nga Biblia ang ginapamalandungan. Madaamo na subong ang mga false teachers and false prophets, mahilig sa pagpulot-pulot lang sa mga bersikulo, kag suportahon ang ilang tinindugan para maitudlo sa mga katawan, kag madamo sa mga katawan ang nagpati, kay wala man gani gasaliksik, wala man, they are not searching the scriptures. Wala nila ginausisa ang balan nga kasulatan, amo na nga nabiktima sang false teachings because of the false teachers. Nabiktima sang mga tiko, nga mga pagtudlo, bangod sang tiko man, nga mga manugwali, kag manugtudlo, sang kamaturan. That's why ang aton stand iya sa aton ni programa, kinanglan, the whole scriptures, ang bugos nga kasulatan. Hindi parehas ang ginagamit sang kaaway, na amo si Satanas, nga magpudyot-pudyot lang. Ambot na insindihan na sa aton na tagparlamate. Kabalang, magpangita lang sa ilan na gustuhan na bersikulo. Kag amo ang gamito nila nga daw haligi siyang ginapundar nila nga doktrina nga hindi na sandig sa bugos nga kasulatan. Gani amo ni nga ang hambal sang Ginoo sa aton. Sila niya, beware of false prophets. Beware of false teachers. Ini nga mga false prophets and false teachers nagagamit man Bible. Gani ang importante kita mismo ang mag-usisa. Pareho bala sa mga Bereans, ang napamatian nila, ilagid ginsaliksik. Kung bala tuod gid o hindi. Kay may mga Biblia sila, ilagin tunan gid. Gani napamatudan nila, nga ang nabatian nila nga ginwali ni Pedro, ginwali ni Apostol Pablo, tama gid. Base gid sa balaan nga kasulatan. Kagamoy ning aton nga panag-un subong. That's why salamat nga sa sini nga gabi matalakay nato ni bilang paandam sa madamo nga mga katawan nga hindi kita basta-basta lang nga
kay nagagala na subong ang mga ihintiman sang yawa. Ang numero uno nga hambal na konpirmi, ang number one nga balakid kun nga ang tao hindi makabaton sang kaluwasan, hindi makatuo sing tutuod gid sa kay Kristo Jesus, kay ang kalabanan nga rason may reliyon man ko. So ang reliyon daw amo pa ang nangin balakid nga kasimple nga kamaturan nga ginatudlo sa Biblia, hindi maintindihan sa mga tao kay bangod sang reliyon. Dira sila nagapanago, dira sila nagasandig. Nga bisan pa klaro na kaayo nga ginatudlo ni Kristo Jesus nga siya lang. Ang John 14:6. Amo ba na John 14:6? I am the way, the truth and the life. Siya lang. Wala na sang iban pa. Ngani mo ni nga sa sini nga kagabihon aton gid ginahatagan sang emphasis nga kung may pinakarason kung nga nagkari si Kristo Jesus sa sini nga kalibutan para itudlo iwali ang tudtuod nga doktrina nga naghalin sa langit paagi sa pulong sa Ginoo. Gani sa aton ni pagpadayon, salamat sa may mga nagasubaybay gapon sa aton ni programa. Si Hazel Priel is watching ba ang ako ni nga hinablos dito sa Laguna, si Tingting. Tingting, kamusta ka mo da? Kamusta na kay Ita sa inyo dra nga pamilya? Salamat nga nagaupakig-upod gid kamo man sa aton programa diri sa sining kagabihon. Gani pang kamusta lang da sa inyo tanan. And also Grace Malangin. Ang akon man ni hinablos daw sa ni sila subong daw somewhere sa Abra wala. Well, daw hindi nagigo masyado nakatanda pero si Grace Malangin ako ninablos ginpakamaayo man sila sang Ginoo somewhere dito sa Luzon, dito sa Abra. So Inday Grace, thank you for being with us sa aton programa. Kamusta lang sa inyo tanan? Kabay nga ang Ginoo magapakamaayo man sa inyo. Ani ang hambal, to God be the glory. Hi Pastor Choy. Choy Pit. So, okay lang man kami diri gyapon. Nagapadayon man gyapon sa pagpangalagad sa Ginoo. And also Grace Prado is watching. Grace. Okay, so salamat gid sa pakig-upod man sa aton programa. Ngani salamat sa tanan naton mga kauturan nga nagapadayon sa pagsuporta sa aton man programa Counseling Time sa radyo. So sa siningat yon, Pastor Nicor, daw hasta lang gid kita siguro diri sa ikatatlo nga sabat sa aton ni nga ginatalakay reasons for reading God's Word. Tatlo pa lang no ang nataga naton sang explanation na we must read God's Word because first of all it increases our faith, and then ikadwa it produces the new birth, kagang ikatatlo it gives us truth. Pagi sa pagbasa sa Biblia diri naton maangkon ang kamaturan. Hindi kita mapatalang sa kaaway kung kita mismo nagatuon, nagapamalandong sa pulong sa Ginoo. Gani ang aton challenge sa tanan nga mga Kristiyanon sa sini nga gabi. Kabay pa nga ang year 2026 mangin dag-on o mangin tuig nga sa diin kita tanan bilang mga anak sang Ginoo maga-focus sa Word of God. Maga-focus sa Biblia. Kay amo lang ni ang source ang aton strength. Diri nagalin ang aton kalig-on sa aton Christian life. Ang pulong sang Dios. Amo ning nagatag sa aton encouragement. Na sa tiyon sa mga kaluyahon, sa tiyon sa mga problema, ang pulong sang Dios ang nagapalig-on sa aton. Pareho man bala kay Joshua. Ang nagpalig-on sa iya sa pagpangulo niya sa mga tingkuyan nga mga Israelitas from Egypt going to the promised land. Ang ginahambal sang Dios sa iya, amo ang pulong sang Dios ang iya gamiton. No? Day and night nga iya basahon. Iya pamalandungan kag iya gamiton. Gani sa sining nga gabi, nakabot na sa punto nga magatakop kita sa aton nga programa Counseling Time sa radyo. Gani aton gid ginapasalamatan mga kaabyanan naton, mga kauturan nga nagapamati. Labi na sa aton mga kaabyanan, abyan nga nagapamati sa sining nga gabi. Kung ikaw wala pa nakasiguro sang imo kaluwasan, ang aton programa para gid sa imo.
importante gid nga maangkon mo ang kaluwasan. Gani ang pamangkot, paano ka maluwas? Okay, so importante nga pamangkot, paano naton maangkon ang kaluwasan? So ang balaan nga kasulatan ng gahambal, tanan kita makasasala, kag ang bayad sa aton pagka makasasala amo ang kamatayon, ang inatukoy diri separation from God, ang death, separation from God, spiritually dead kita, patay kita sa espirituanon nga pagkabuhi. Kag bangod sina ang hambal sa Biblia, magakadto kita sa damnation, magakadto kita sa lugar nga ginatawag impierno, walay katapusan nga pagantos. Pero salamat, may good news. Namuna nga ang hambal, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Nabisan pa ang aton nga sitwasyon subong, impierno ang aton padulungan, bangod kita makasasala. Pero kung batunon naton, tuuhan naton si Kristo Jesus bilang aton ginukagaton manduluwas, maangko naton ang kaluwasan. The only way para sa aton kaluwasan is the Lord Jesus Christ. So ano ang imuon naton? Abyan, una gid, tuuhan mo si Kristo Jesus. Hinulsulan mo ang imo kasalanan, repentance is a must. Talikdan mo ang imo kasalanan, kagdason, ang direction mo, dito ka magapokus sa kay Kristo Jesus, tuuhan mo ang iya ginhimo dito sa krus sang Kalbaryo, nagpalansang sa krus, ginlubong siya, napatay siya, ginlubong, apang sa sulod sang 3 ka adlaw, nabanhaw siya. Gani, tuuhan mo ina, kag kung tuuhan mo, imo siya batunon bilang imo Ginoo kag imo manduluwas. Kung himuon mo ina sa sining nga gabi, ang promisa sang Dios pagi sa iya mga pulong mismo, naangkon mo ang kabuhi nga walay katapusan. And that is salvation. Amo ina ang kaluwasan. Ngani ginasulit na kon duwa, hindi reliyon, kundi relasyon naton sa Dios. Amo ang makaluwas sa aton. Ang isa ka Kristiyanon, amoy nang nagtuo sa kay Kristo Jesus, sing tudtuod gid, nagbaton sa iya. Kag amoy na ang tao nga may relasyon na sa Dios. Nga bisan anuman ang matabo, ang hambal sa Biblia, sigurado na ang kaluwasan. So, amoy na aton nga pahayag, labi na sa aton mga kabiyanan about salvation. Kung wala pa nimo nahimo ang desisyon nga tuuhan mo kag batunon si Kristo sa imo kabuhi, do it now. Himuan na subong before it is too late. So sa sining nga gabi, amo ni aton nga programa, gani salamat gid sa inyo pagpakigupod. Salamat sa sining nga radio station, Radio Boracay 106.1 FM, kag sa Boracay Malay Streaming nga ginagamit sang Ginoo nga babantala ang mensahe sang kaluwasan. Gani aton gid ginapasalamatan. Isan pa ang panguna, naga-manage sang sining nga radio station nga ginagamit sang Ginoo nga mabantala ang mensahe sang kaluwasan. Gani sa sining nga gabi, sa liwat, ining inyo nga mga abyan sa kahanginan, Pastor Peter M. Arbulario, si Pastor Nathaniel Nicor, magpa-goodbye na sa inyo. Gani, bye-bye and God bless you. And we are inviting you to join with us next Sunday sa amo man gyapon nga station kag sa amo man gyapon nga oras. Bye-bye.